Si Quezon Province Representative Danilo Suarez ang nagwagi bilang House Minority Floor Leader. Ngunit ang kanyang naging katunggaling si Ifugao Representative Teddy Baguila Jr. Iginiit na mga kaalyado naman din ni Pangulong Duterte ang naghalal kay Suarez sa pwesto. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin mismo si Congressman Baguila. At magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga, Javi. Okay, ano ba yung proseso sa pagiging isang minority leader? Well, yung issue kasi is by tradition or batay sa rulebook. No? Sa rulebook, nakalagay na pagkatapos ng maboto ang mapili ang speaker, then yung mga minority mag-uusap ulit at pipiliin nila yung kung sino yung magiging minority floor leader. On the other hand, by tradition, usually sa mga nakaraang kongreso, kung sino yung pumangalawa sa speaker, then siya na ang itatalagang minority floor leader. So that's why nung pagkatapos ng botohan at tayo nga ang pumangalawa, karamihan ng mga kasamahan namin kinamayan na ako. Kasi yun rin ang pagkaunawa nila sa nangyari na tayo na ang naging minority floor leader. Kasi nga, sabi nga ni Edsel Lagman, bakit pa kinakailangan magbotohan ulit? Hindi naman magbabago yung 8 at yung 7. Ang masakit dyan ay batay sa kanilang interpretasyon, isinama pa yung mga independents, yung mga nag-abstain. Doon rin sa rulebook namin, yung isinama saan? Sa botohan ng minority. Ito yung nangyari kahapon No? Ang akala namin kung talagang igigiit dahil nga sa rulebook na the minority will choose after the speaker would have been elected, then kaming 15, yung 8 at saka yung 7 ang magbobotohan. In fact, technically and legally, hindi kasama si Manong Danny Suarez because he voted for Alvarez. So, nandun siya sa majority. Yes, yes. Okay, bakit mahalaga ito? Ang pag sinabing minority, parang, siyempre, ang malaking implikasyon dyan, you will be in the opposition. Yes, yes. Okay. At kinakailangan naman para may demokrasya, no? Sa kumbaga, kayo yung check and balance doon sa supermajority. Yes, kasi andun naman sa mandato ng Kongreso na ang Kongreso ay institusyon ng checks and balance sa executive and judiciary. No? At bilang minority, kami yung mag-fiscalize, kami yung magtatanong, magpupuna, para siguraduhin naman na hindi maabuso ng eksekutiba yung kanilang kapangyarihan. Especially that right now we have a very strong president. Hawak na nga nila yung 2 kamera. And then, sa susunod na 3 taon, he will be appointing 10 of the 15 Supreme Court justices. So talagang ang laki ng kapangyarihan ng ating So hindi naman po magbabago na magiging fiscalizer kayo or oppositionist, no? At saka yung mga ibang kasamahan nyo doon sa grupo. So bakit importante na may minority leader? Well, syempre, batay sa mga rules namin, may talagang minority representation sa committees. Okay. So all committees, kinakailangan may minority. May isa sa inyo? Yeah, sa protocol rin, pagdating sa budget hearings, the minority is given more time to ask questions tungkol sa budget. No? But of course, kahit nga hindi kami official minority na kinikilala ng Kongreso, bilang kongresista, maaari naman pa rin kaming tumayo at magtanong sa plenary, at mag-attend ng mga committee hearings. Okay, kaya nyo tinatawag ngayon na fake minority, itong itong kinikilala ng Kongreso na minority, na may leader, na itong si Congressman Suarez. Na sinasabi mo, hindi naman talaga oppositionist yan or fiscalizer kasi kaalyado din ni Pangulong Duterte at ni House Speaker Alvarez. Legally nga bumoto siya kay Alvarez. But let's take out the legal issues. No? Sa akin, it's already a moral issue. Meron bang karapatan si Congressman Suarez na sabihin na siya ang namumuno ng minority? Sinusuportahan na niya kaagad ang legislative agenda ng administration. Yung unang bills na final nila, yung reimposition ng death penalty at pagbibigay ng emergency powers sa Pangulong Duterte, ang principal sponsor ay si Speaker Alvarez at si Danny Suarez. So how can he fiscalize, for instance, emergency powers? Ito, bihirang binibigay ng Kongreso ang emergency powers. Talagang pinag-aaralan, sinasayasat kasi ayaw natin maabuso ito. And yet, the author is the minority floor leader. Okay, halimbawa, yung mga issue na yun, no? A death penalty and yung emergency powers. Death penalty, of course, matagal nang sinasabi, isang prioridad yan ng administrasyon. Kayo, nasa
sinasabi mo, kayo yung tunay na minority or tunay na opposition. You oppose the death penalty? I do. Okay. The lowering of the age of criminality, na ang mga 9 na taon na bata ay mabibilang sa kriminal kung sakasakaling meron silang ginawang masama. At yun nga, yung emergency powers, while hindi ko naman sinasabi na I oppose it kasi ang hangarin nila is to solve the traffic problem. Pero pag-aralan natin. Let's see that there are safeguards or safety nets para hindi maubuso. And that's the role of the minority. Hindi naman ang minority is tutol lang ng tutol. Oo, hindi kayo automatically mag-o-oppose. Basta gusto ni Pangulong hindi yung Duterte. obstructionist. Okay. Sa akin lang is dapat critical mind tayo. Yun ang mindset. Because I also support some of the advocacies of the President tulad ng freedom for information, yung lowering of income tax, the peace talks. No? Suportado ako dyan. But pag minority ka, ikaw yung konsyensya. No? Ikaw yung magsasabi doon sa administrasyon na, teka, mukhang mali po yata ito. No? Maari pang palitan natin o wag natin ituloy ito. But right now, Manong Danny Suarez is already committed to support the agenda of the administration. So sa akin, walang moral ascendancy to become the minority floor leader. But at the same time, yung mga bumoto sa kanya. Pero pwede pa rin kayo maging konsyensya doon sa Kongreso. Kaya nga sabi ko nga kasi hindi naman namin inilusyon na manalo. Kasi alam namin na inaayos na Ang dami nag-abstain Pero nagulat na lang kami na nanalo kami ng isang boto after the voting for speaker. So syempre, hinanda na namin sarili to become the formal minority. But nangyari ito. So sabi ko, well, balik naman tayo sa dating plano na kahit anong mangyari, we will still be the fiscalizer of the Congress. Okay, pero yung maging isang epekto nito, tulad ng sinabi mo, ay mawawalan kayo na mga membership sa committee. Ibig sabihin, maaring walang minority or walang fiscalizing presence doon sa mga ibang ibang committee, and baka mas konti yung oras nyo para magtalumpati, para magbigay ng mga kanyong pananaw. Well, yun nga yung net effect niya, no? But we can still sit in the committees. Pwede kaming makipagdiskurso doon. Sa botohan lang, baka hindi kami kilalanin. Kasi majority at saka minority ang formal members ng committee. Pag-aaralan namin ito. No? Kung legally ba, kaya ba nilang sabihin na hindi kayo pwedeng bumoto because you are neither majority or minority. No? But pwede kami pa rin tumayo sa plenaryo, mag-interpellate, tumutol. Yun nga lang, mas mahihirapan kami because ito yung kanilang ginawang plano, no? Okay, is there anything really new here? I mean, di ba, in the past naman, yung nagiging minority or minority leader ay sumusuporta rin naman dun sa majority. Well, sabi nila, no, although I'm not privy to it, kasi kami, administration ng nakaraan, binubulong ng mga kasama na may pinahiram rin doon sa minority floor leader kasi mas madaling kausapin ito kaysa dito, no? But at least what I can say in the previous Congress is yung minority, ginampanan nila yung role nila Kasi kasama dyan yung Makabayan Bloc Kahit, let's say, tinulungan sila ng majority bloc, but they did their role, no? Walang atrasan, no? Talagang matapang yung, at saka they had all the time, no? Malaya silang magsalita. Hindi ko alam ngayon. Because those who supported Suarez are actually those who signed the manifesto of support. Meron diyang PDP laban, meron diyang mga party list na bloke na kaalyado na ni Presidente Duterte. Kaya kami nagtaka nga, bakit sila nag-abstain? PDP laban naman sila. Ito naman ALP. Nakipirma na sila sa coalition Tapos ngayon, doon na kami nag-isip na lulutuin nila itong pagpili ng minority floor leader. Okay, ang sinasabi mong tunay na minority, ilan ba kayo? Out of 290 plus members of the House of Representatives, mga ilan ang tunay na minority in your view? 8. 8 lang. And the rest are kasama dito sa supermajority. Okay. You have your work cut out for you. Malaking challenge po yan bilang isang fiscalizer. Maraming salamat po sa inyong panahon, Congressman Teddy Baguila Jr. of Ifugao Province.